Kapayapaan ang sumayin yung lahat. May gustong ibahagi sa iyo ang Panginoong Diyos sa mga oras na ito. Hayaan mong basahin ko sa iyo ang kanyang salita. Sinabi sa Biblia, Jesus replied, I tell you the truth, everyone who sins is a slave to sin. Sa Tagalog, sumagot si Jesus, pakatandaan nyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. John 8 verse 34. Lahat pala tayo ay alipin ng kasalanan. Ano pakiramdam ng alipin? Pinapasabi sa iyo ng Diyos ngayon, ang mga kasalanan na paulit-ulit natin ginagawa ay nagiging normal para sa atin. Pero sinasabi ng Diyos sa iyo, kapatid, sin is not normal. Hindi normal ang kasalanan. Ito ang nagiging stronghold sa atin ng demonyo. Para tayo'y madala niya sa kanyang papupuntahan. Yun ang impyerno. Gusto mo ba pumunta sa impyerno? Ako ayoko. Ngunit binigyan tayo ng Panginoong Diyos ng pagkakataon na humingi ng tawad sa Kanya. Ngayon na ang pagkakataong ito. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Siya lang ang tanging daang katotohanan at ang buhay papunta sa Ama. Ano-ano nga ba ang mga kasalanan na ito? Ang tinatawag nating sinful nature. Bible says on Galatians 5:19 verse 21, the acts of the sinful nature are obvious: sexual immorality, impurity, and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Sa Tagalog, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ang linaw, di ba? Alin sa mga kasalanan na ito ang ginagawa mo pa hanggang ngayon? Maging ako man, ay nagagawa ko pa rin ang mga bagay na ito. Pero binigyan tayo ng Diyos ng kaalaman sa pagdarasal na dapat oras-oras tayo ay humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Paano tayo makakalaya sa kasalanan ito? Ano ang sinasabi ng Biblia kung papaano tayo makakalaya sa pagkakaalipin ng mga kasalanan ito? Bible says, but I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell. Sa Tagalog, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae ng may pagnanasa at nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso, kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon.
Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Matthew 5 verse 28 to 30. Putulin ang kanang kamay. Dukutin ang mata. Hindi ito literal, kapatid. Sinasabi dito sa atin ng Panginoon, natanggalin mo ang access ng iyong pagkakasala. Tulad ko, na addict sa pornography, ay tinigil ko ang panunood ng mga pelikula, ng mga porn movies. Tinapon ko lahat ng magazine, DVD, binura lahat ng files sa USB, sa hard drive. Para wala na akong dahilan para manood at wala na akong pagkakataong manood. Ganon din sa pag-iinom. Unti-unti kong tinigilan ang pag-iinom ng alak at pagsama sa mga lugar na alam kong mag-iinom. Pagkat ito ay nagiging access sa atin ng demonyo, ng kaaway, para maibalik tayo sa dati nating buhay. O kung hindi ka pa man nakakalaya, ito ang paraan para ikaw makalaya sa anumang pagkakaalipin sa iyo ng kasalanan. Kung kinaya ko, kapatid, sinasabi sa iyo ng Diyos, kaya mong makalaya. Hindi mo deserve na maging alipin. Hindi mo deserve na pumunta sa impyerno pagkat tayo ay lahat na likha ng Diyos at gusto niya lahat tayo makasama sa langit. Meron ka pang pagkakataon at ngayon ang pagkakataong ito. Binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon sa mga oras na ito. Ang kailangan mo lang ay confess. Bible says on 1 John 1 verse 9 to 10, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make Him out to be a liar, and His word has no place in our lives. Sa Tagalog, subalit kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Binibigyan ka pa ng pagkakataon ngayon ng Panginoon. Hayaan mong papasukin ng Panginoong Hesus sa iyong puso at pagharian ang iyong mga desisyon at mga nararamdaman. Sa Jesus lamang ang daan papunta sa buhay na walang hanggan. Bilang konklusyon, hayaan mong iwan kita ng salita ng Diyos na sinabi sa Luke 9 verse 23 to 26. Then He said to them all, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will save it. What good is it for a man to gain the whole world and yet lose or forfeit his very self? If anyone is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of him when He comes in His glory and in the glory of the Father and of the holy angels. Ngayon na ang salvation, kapatid. Hinihintay ka ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Panginoong Diyos. Mahal na mahal ka. Gusto ng Panginoon na makasama ka niya. Hindi ito ang ating permanenteng tirahan. Huwag mong ubusin ang buong mong lakas sa paghahangad ng mga bagay na naandito sa mundo. Ito lahat ay material.
Ito lahat ay mawawala. Ito lahat ay matutunaw. Hindi mo ito maidadala sa langit, sa araw na tayo ay kunin na ng Panginoon. Pinapasabi sa iyo ng Panginoong Hesus na lahat tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos. At ang itatanong niya sa atin, sino ang nadala mo? Sino ang nabahagian mo ng magandang balita? Sino? Meron kang conviction sa iyong puso ngayon, kapatid, na ikaw lamang ang makakasagot. Piliin mo na parangalan ng Panginoon. Piliin mo na sumunod sa Panginoong Hesus. Hayaan mong ipanalangin kita sa mga oras na ito. Panginoong Diyos, ikaw pong maparangalan, ikaw pong maluwalhati. Sa ilang po ang papurit pasasalamat. Hindi po aksidenteng nakikinig pa po, Panginoon, ang taong ito sa iyong salita sa mga oras na ito. Sinusulit ko po sa iyo, Panginoon, ang kanyang buhay at humingi po ng kapatawaran po, Panginoon, sa anuman pong kasalanan po, Panginoon. Siliksikin niyo po nawa ang kanyang puso at isipan at turuan siya, Panginoon, na maglingkod sa inyo at sumunod sa inyong mga utos, Panginoon. Ikaw po mahayag sa kanyang buhay, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu naghahari sa aming mga buhay. Sa banal na pangalan ng Panginoong Hesus, ang tanging daang katotohanan at ang buhay pupunta sa inyo, Ama. In Jesus' mighty name. Amen. Shalom.